Hi guys, ayan another reaction video po yung atin pong gagawin. At talagang alam ko po na nabalitaan nyo na po itong nangyari kay Doc Willie Ong. Alam ko po na maraming nabigla at isa na din po ako doon. Kaya kung ano po yung nangyari kay Doc Willie Ong, ano po, si Doc Willie po ay nagkameron po ng cancer. Ngayon, para mas maliwanag po ay paparinig po natin disclaimer lamang po, hindi po sa atin yung video. Kaya yung audio ay para hindi po tayo makapiright, ay paparinig ko na lang po sa inyo yung audio ni Doc Willie Ong. At hinihiling ko po sa lahat po ng mga followers at supporters po ni Doc Willie Ong, ipag-pray po natin siya dahil yun lamang po ang tanging paraan para ito po tuluyang nang gumaling si Doc Willie Ong. Ayan, pakinggan po natin yung kanyang pong pahayag. Ayan, to. Actually, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Nakakimo. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik, so bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Saan siya nagtatago? Pati ko nakapag. Nalaman na yung kalaban. Ang pangalan, sarcoma. Sarcoma, guys. Very rare. Naipit pa yung puso. Puso ko nakapisa. Ayan guys, yan po yung paunang sabi ni Doc, sarcoma po yung cancer po niya. Very rare daw po. Ibig sabihin, talaga pong kakaiba po yung naging cancer po ni Doc. At ibinahagi din po ni Doc yung sakit na naramdaman niya nung ito po ay tumama sa kanya. Kumbaga parang biglaan po yung nangyari kay Doc. Biglaan po yung cancer, hindi po niya agad na-detect. At talagang, kumbaga po nagkikemo na din po ngayon si Doc Willie Ong. Ayan, kinikemo na siya para mapatay yung bad cancer po na dumapo kay Doc. At pakinggan po ulit natin. Araw po. Okay. Recorded lang po to. Recorded daw guys. Ibig sabihin matagal na po yung video. Ngayon lang po na-upload. August. Thursday na yan. Thursday, August 29. August 29 pa po guys. Actually, August 29 na po na yung Thursday, video. parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Pagkatapos ng mga 5 araw sa isang hospital sa Maynila, swerte nakalipat kami. At actually sa all these 10 days, pinakamalakas ko na hindi. Grabe guys. Kaya, Kung mapapansin nyo po, bumagsak yung katawan ni Doc. sabi ko, kailangan may record lang. Hindi ko lang pala po sa followers ko. Ayaw naman kasi magsimula. Anyway, short lang. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Naman. Simula daw po nung eleksyon, wala naman daw po siyang kakaibang nararamdaman. Kasi si Doc po ay tumakbo bilang Vice Presidente ni Isko Moreno nung way back 2022 guys. At syempre, marami pong stress po, yung pagod, puyat ang pinagdaanan ni Doc. Ay alam naman natin si Doc, medyo kung hindi tayo nagkakamali, baka mga 60 years old na din si Doc. Kaya siguro po yung pagod na yun, ngayon lang niya naramdaman yung stress. Yung gawa po ng eleksyon na yan. Tuloy natin. Malungkot ka, pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So may 2024 off lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Yun ang gusto natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Parang may pampit
mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Ayan, ang sabi po ni Doc, okay naman siya nung pagkatapos ng eleksyon hanggang nag-December 2023. Okay pa naman daw po siya, pero feeling niya may mabigat. Siguro nga po yung kanyang sakit ay unti-unti na po nagpaparamdam kay Doc. Pero kaya pa naman po siguro ni Doc tiisin kasi nga kung hindi na kaya niya, siguro ay matagal, o kumbaga po ay nakita na po agad yung cancer na yun sa kanya. Pero ibig sabihin, nakaya pa po yun ni Doc. Tuloy lang po natin. May madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na mga April, may naman tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong projects sa First Day Advance, sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, 2 beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtagtok kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng libre First Day Advance, mga nutritional drink pampalaman. Wala po kaming talent dito, libre lang, so walang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad para makakuha ng crowd, makatulong, mahal mag-medical issue. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang tips ko lagi, palapit sa edad 60. 60 na nga po siya. Thomas na nagkakaida, nangihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, wala yung muscle, lumilit ang mga kamay. In-expect ko, yung gym. At pagdating ng October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, doon ako nag-60th birthday, senior ako. Ayan guys, ito na. Ito na po yung naramdaman po ni Doc. Ito na po yung unang naramdaman niya. Ang sabi niya po nung nagme-medical mission siya, nakakaramdaman na siya ng pagod, hapo, yung mainit. Yan po yung una niyang naramdaman. Tapos po nung mga bandang, kasi yun ay April yata, bandang July, hindi tayo nagkakamali, naramdaman na po niya yung back pain dito sa kanyang baywang. Yan, ito po ay napanood ko na din, napanood, pangalawang beses ko na po itong napanood. Ang sabi po ni Doc, yun na po yung masakit na may naramdaman talaga siya sa likod. Dito sa may kanyang balakang, sa likod niya, sa may baywang. Tuloy natin. Na ako may back pain. Matagal na ako masakit ang likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ayan, medyo taas po ng baywang guys. Ayan, ipinakita ni Doc. Ito mga butas ko ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. Thoracic 10 dito. Thoracic 10. Grabe, nasa may baywang siya. Tatlong beses siya sa binayopsy. At hindi ako makatulog. Hindi ako makahiga sa gabi. Pag higa ako sa gabi, sasakit yun. Upo ako. Bumili ako ng Lazy Boy. Lazy Boy, makakatulog ako. Ganito makakatulog ako. Pero nung October 2023, pag pinalat mo ako, sasakit siya siguro for 1 hour, 2 hours, parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago, 8 months, siguro maybe up to a year ago, doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or... Ayan, grabe po guys, yung pinagdaanan ni Doc, yung naramdaman na niya yung back pain niya.
2 to 3 hours lang po yung tulog ni Doc. Grabe, babagsak po talaga ang katawan natin kung ganun lang po yung tulog natin. At ang ano pa po nito, senior na nga po si Doc. Kaya talagang hirap na hirap po si Doc doon sa kanyang nararamdaman na back pain. Hindi na po siya makatulog ng maayos. Pakinggan po ulit natin. Wait lang. Ayan. Or pag antok na, nakakahiga ako. Pero pag higa ako, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama ko. Palitan mo yung mattress mo. So, sakit yan na sakit yan. Ako pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala ano eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Ayan, 1 year ago nagpa-ultrasound at nagpa-blood test pa si Doc. Okay naman. Kumbaga po yung naging sakit ni Doc talagang nakatago. Ano po kumbaga po ay lumabas na siya ay kung kailan po ay yun nga po nagpakita yung sintomas. Matagal nagpakita. Siguro mga kung hindi tayo nagkakamali buwan o taon din po bago lumabas talaga yung sintomas po nung sakit po ni Doc. Walang na ano, diba? Walang nakikita. Hindi ba walang nakikita? Ako, yung back pain ko, bakit tumaas? Yan, tumaas po. Ang back pain ko, dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko, biglang tumaas dito. Medyo lumayo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. Sabi ko, bakit gano'n? So, mga 1 year ago na nga na nandiyan ang bagay. Ayan, wait lang guys. Ayan, medyo nahilo po si Doc doon sa part na yon. Tsaka humina po yung pagsalita niya, bumagal. Napansin po natin na medyo yung hinga po ni Doc, nahilo yata po siya. Pakinggan ulit natin. Hindi ko pwede magsalita. Ayan medyo tumigil po. Splice na. Shortcut ko na lang. Yan, nahihilo na po si Doc. Tingnan nyo naman yung aura niya. Napagod po si Doc. Nakakimo. Nagkimo na po pala. Nakikimo ngayon si Doc, guys. Yan, hinihingal na po ngayon si Doc, guys. So, Sa pagod siya sa pagsalita. Then after you had back pains. Okay. So, nung nag-back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit. Until, shortcut na natin noong mga August 28 ngayon, di ba? So, baka gawin natin na August 18 or 19. August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko yung tiyan ko lumalaki. Ay, lumaki na din ang tiyan ni Doc. Sunday yun, on a weekend. Ayan. Ayan po, napagod po si Doc. Kaya nagpahinga po muna siya at si Doc Lisa po yung magkukwento po yung nangyari po kay Doc. Medyo humiga po muna si Doc kasi nga po nahihilo siya at hinihingal na po siya. Ayan. August 17, 18, 19, had back pain. Ayan, nakahiga na po ngayon si Doc. So August 21, Sobrang Wednesday. ang laki po ng binagsak ng katawan niya. August 20, Tuesday, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nagpa-admit? August 20, Tuesday. So, Mga August 8. 17, 18, 19, that weekend. Yan, nagpabangon uli si Doc. Gusto niya talaga siyang magkukwento, no? Kahit mahina yung katawan niya, grabe. Dahil nahihilo ko,
Nahilo po siya. Grabe po, sobrang payat na po ni Doc. Ayan, sobrang payat na po niya. Talagang hinihingal po siya ngayon kapag nagsasalita po siya ng mabilis. Ano po, medyo syempre na ano tayo, na nahihirapan po ngayon si Doc. Kaya talagang dapat po guys, tayo po ay manalangin, ipag-pray po natin si Doc Willie Ong na makarecover po siya ng mabilis, malampasan po niya itong pagsubok po ng kanila pong pamilya. At hindi ko na po tatapusin yung video guys, kasi po parang ako po ay nahihirapan din doon sa sitwasyon po ni Doc. Nahihirapan akong makita yung kanya pong sitwasyon ngayon. Ano, parang ako po yung nahihirapan kapag nagsasalita po si Doc. Nararamdaman ko po na talagang hingal na hingal po siya, pagod na pagod po siya. Kaya talagang hindi ko po kayang tingnan si Doc ng ganun. Ano, kaya hindi ko na po muna itutuloy yung dulo ng video. Medyo mahaba po kasi yung video ni Doc, 14, nasa 15 minuto po. Ayan, hindi na po muna natin tatapusin kasi parang ano po ako po yung nahihirapan kapag si Doc po ay hinihingal po at talagang ano po, parang nahihilo po kasi siya. Ayan, kaya ang hiling ko lamang po sa atin, sa mga nagmamahal po kay Doc, ay pagdasal po natin si Doc kasi wala namang pong imposible. Tanging makakagamot lamang po sa atin ay walang iba po kundi ay ang mahal na Panginoon po. Nasa taas, siya lamang po ang ating makakapitan. Kasi nga po, ang mga doktor po ay ginagamit lamang pong kasangkapan ng mahal na Panginoon, ng ating pong Diyos, para tayo po ay pagalingin. Kaya ang gawin na lang po natin, ipag-pray po natin si Doc ng maagang kagalingan po at mawala po yung kanyang sakit o yung kanya pong kanser. Ayan po, in Jesus name. Ayan po, sana po ay sama-sama tayong manalangin, ipanalangin po natin, ipagdasal po natin ang maagang mabilis na kagalingan po ni Doc Willie Ong. Tayo pong mga nagmamahal at mga followers po ni Doc Willie Ong ay ipagdasal po natin siya. Okay po?